Isang welcome news para sa Gilas Pilipinas at sa lahat ng mga Pinoy basketball fans. Ang matagal na nating hinihintay na balita, si Kai Sotto ay muling nakita sa court matapos ang ilang buwang recovery mula sa kanyang ACL injury. Sa isang serye ng Instagram stories na ibinahagi ng kanyang koponan sa Japan, ang Koshigaya Alphas, makikitang kasama na muli si Kai sa non-contact training. Gumagawa siya ng shooting drills at ball handling exercises, malinaw na senyales na papalapit na siya sa full basketball action. Matatandaan na nitong January, nagtamo si Kai ng ACL injury habang naglalaro para sa Koshigaya Alphas. Bago ito mangyari, nag-average siya ng halos 14 points and 10 rebounds bawat laro sa Japan B-League. Malaking kontribusyon na agad, naramdaman ang kanyang pagkawala. Hindi lang sa club team kundi pati sa Gilas Pilipinas, ramdam ang absence ng 7'3" center. Sa huli niyang paglalaro para sa national team, si Kai ay nag-produce ng at least 15 points, 12 rebounds, halos 4 assists and 2 blocks bawat laro, all-around impact na naging malaking kawalan sa kampanya ng Gilas sa FIBA Asia Cup. Bagamat nasa proseso pa ng rehabilitasyon, ang pagbabalik ni Kai sa non-contact practice ay indikasyon na mas mabilis ang kanyang recovery kaysa inaasahan. At para sa mga fans, ito'y malaking pag-asa na makikita muli natin si Kai sa international stage suot ang Pilipinas jersey. Ka-Express, magiging sapat kaya ang kanyang oras para makabalik bago ang susunod na FIBA qualifiers? Ka-Express, isa sa pinakamalaking balita ngayon sa mundo ng basketball ay ang pagbabalik ni Kai sa training court. Matapos ang halos 7 buwan mula nang tamaan siya ng ACL injury, unti-unti nang muling gumagalaw ang 7'3" center ng Gilas at ng kanyang kupunan sa Japan B-League ang Koshigaya Alphas. Nitong January, sa isang regular season game ng Koshigaya Alphas, bigla ang bumagsak ang kampanya ni Kai nang masaktan ang kanyang tuhod. Kinumpirma ng kanyang team na ACL injury ang kanyang natamo, dahilan para hindi siya nakapaglaro ng buong natitirang bahagi ng season. Ang masakit pa rito, hindi lang ang Koshigaya Alphas ang naapektuhan, kundi pati ang Gilas Pilipinas nawalan ng isa sa kanilang pinakamaasang pwersa sa ilalim ng basket. Bago ang injury, consistent contributor si Kai para sa Koshigaya Alphas. Siya ay nag-average ng halos 14 points and 10 rebounds kada laro. Malaking ambag hindi lang sa depensa kundi pati sa spacing at rim protection ng koponan. Pero matapos siyang mawala, ramdam agad ang epekto sa standings at nagtapos ang season ng Koshigaya Alphas sa ika-20 na pwesto sa Japan B-League Division 1. Sa panig naman ng Gilas, ang pagkawala ni Kai ay agad na nakitaan ng epekto sa FIBA Asia Cup. Dati siya ay nagdadala ng halos 15 points and 12 rebounds, 4 assists and 2 blocks bawat laro para sa ating national team, dahilan para maging focal point siya ng Gilas sa paint. Ang kombinasyon sana niya kasama sina AJ Edo at Junmar Fajardo ay inaasahang bubuo ng matinding frontcourt pero naputol agad dahil sa kanyang injury. Kaya naman nang lumabas ang mga larawan at videos mula sa Instagram stories ng Koshigaya Alphas na nagpapakitang nagbabalik ensayo si Kai, maraming fans ang natawa. Kahit non-contact pa lang ang kanyang ginagawa, shooting drills, dribbling exercises at light conditioning, indikasyon ito na papalapit na siya sa full basketball activities. Para sa isang atleta na dumaan sa ACL tear, malaking bagay na makabalik sa court at makagalaw ng walang iniindang sakit. So ngayon ang tanong, gaano kabilis ang magiging recovery ng batang big man na si Kai? At kung magtuloy-tuloy ang kanyang rehabilitasyon, posible siyang makabalik ngayong season sa Japan B-League. Pero para sa Gilas, ang mas malaking usapan, maaabutan ba siya ng susunod na FIBA qualifiers? Ka-Express, ramdam na ramdam ang bigat ng pagkawala ni Kai sa parehong Koshigaya Alphas at Gilas sa Japan B-League bago siya ma-injure. Si Kai ay isa sa pangunahing pwersa ng kanyang kupunan na Koshigaya Alphas. Bukod sa kanyang taas na 7'3", dala niya ang versatility bilang modern big man, marunong lumaro sa poste, may kakayahan sa pick and roll at kayang mag-convert ng mid-range jumpers. At ang kanyang depensa sa loob ng shaded lane ay malaking tulong din sa koponan. Kaya nang nawala si Kai dahil sa kanyang ACL injury, nahirapan ang Koshigaya na punan ang butas na iniwan ni Kai. Mula sa halos 14 points and 10 rebounds na average niya, kailangan nilang umasa sa mga local players at import reinforcement para makabawi. Pero kulang pa rin ang chemistry at firepower, kaya nagtapos ang Koshigaya sa ika-20 na pwesto, malayo sa kanilang target na umangat sa standings. Well, sa madaling salita, si Kai ang isa sa kanilang inaasahan na magdala at nang nawala siya, bumagsak ang kanilang competitiveness.
Kung sakaling makabalik si Kai ngayong season, malaking moral boost ito para sa Koshigaya Alphas. Ang kanyang presence sa court ay hindi lang nakakadagdag ng puntos at rebounds, kundi nagbibigay rin ng confidence sa kanyang mga teammates. Malaki ang posibilidad na muling umangat ang laro ng Alphas, lalo na kung magiging 100% healthy siya bago matapos ang taon. Pero higit pa sa club team ang epekto ng pagbabalik ni Kai. Para sa Gilas, ang kanyang absence ay malaki ang binago sa rotation at game plan. Sa FIBA Asia Cup, kulang ang interior presence ng Gilas. Yes, may AJ Edo, may Junmar Fajardo, pero iba pa rin kapag kasama si Kai, isang batang big man na kayang sabayan ang bilis at physicality ng mga kalaban sa international stage. Si Kai ay hindi lang basta rebounder at shot blocker. Sa kanyang huling stint sa Gilas bago ang injury, nag-average siya ng 15 points, 12 rebounds, almost 4 assists and 2 blocks per game. Ang kanyang passing ability mula sa poste at kakayahang mag-stretch ng depensa ay nagbibigay ng bagong dimension sa opensa ng ating national team. Kapag nasa loob siya, nagiging mas balanse ang spacing at mas lumalawak ang option ni Coach Tim Cone sa pagpapatakbo ng sistema. Walang duda, isa si Kai sa cornerstone ng long-term plan ng Gilas at sa pagkawala niya, napilitan ang coaching staff na umasa sa mas maliit na rotation sa ilalim. Habang lumalaban ng Gilas sa mas malalakas na frontcourt tulad ng New Zealand at Australia, kitang-kita ang kakulangan sa rim protection at size. Dito lalong na-highlight kung gaano kahalaga si Kai sa kabuuang blueprint ng programa. Kaya ngayon, sa pagbabalik ni Kai sa non-contact practice, ito ay isang malaking hakbang. Hindi pa siya handang sumalang sa full contact scrimmages, pero ito ay indikasyon na mabilis ang kanyang rehabilitasyon. Kapag tuloy-tuloy ang proseso, malaki ang tsensa na muling makapagsuot si Kai ng Gilas jersey sa susunod na window ng FIBA qualifiers. Ka-express ang tanong ng lahat ngayon, kailan nga ba tuluyang makakabalik si Kai sa full basketball action? Well, sa ngayon, nasa non-contact stage pa lang siya ng kanyang rehabilitation program kasama ang Koshigaya Alphas. So, ibig sabihin nito, nakakapag-shooting drills, ball handling exercises at light conditioning na siya, pero hindi pa siya pinapayagang makipagbanggaan o makipaglaro sa mga scrimmages. Ayon sa karaniwang timeline ng ACL recovery, aabutin ng siyam hanggang 12 months bago makabalik sa full contact play ang isang atleta. At dahil January siya na-injure, malapit na siyang pumasok sa kanyang ika-8 buwan ng kanyang rehab. Kaya sa ngayon, mas mainam na ipagpatuloy ni Kai ang kanyang step-by-step recovery. Ang kanyang pagbabalik sa non-contact training ay malaking indikasyon ng kanyang pag-angat sa kanyang kondisyon. Kaya ka-express, ang pagbabalik ni Kai ay hindi lang simpleng kwento ng recovery. Ito ay simbolo ng pag-asa para sa Gilas at inspirasyon para sa lahat ng Pinoy basketball fans. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.